Close. Ayan. Open side mirror. Ayan mga ka-trippings, ito yung ating folding motor. Ngayon, ipipit na natin siya kung kasya siya dito. Then, itatry na natin. Okay? Ayan, bali ito is i-ano lang natin siya, ipipited lang natin. Ito dito. Ayan. Yun. Pitted na pitted siya mga ka-trippings. Ayan. Ayan. Tapos ito yung ating tinanggal na tornilyo dun sa stock na bracket niya. Ito yung sa manual. Then ito yung folding motor natin para pang convert sa automatic. Lagay lang natin siya dyan. Then ito. Align lang natin na maayos. Tsaka natin siya ngayon higpitan. Huwag masyadong mahigpit mga ka-trippings pag inano nyo yung ano niya, screw kasi baka mabitak. Basta pag naramdaman nyo sumikip na siya, okay na yan. Ayan. Huwag masyadong mahigpit. Basta huwag lang siyang gumalaw-galaw. Ayan. Ngayon, ang next natin na gagawin is, ito pala, i-ano natin siya dito, kasi ito, para dito talaga to. Yung tinanggal natin dun sa stock, ibabalik natin siya dito, kasi ito yung pagkakapitan ng bracket, yung bracket ng side mirror natin. Okay? So, i-ano lang natin siya, i-align lang natin. Ito, makita nyo yung awang na to. So, dapat nakatapat siya dito sa may nakausli na yan. Ayan. Kahit magkabali-baliktad dyan, walang problema. Ayan. Tapos ilagay na natin yung ating tornilyo. 3. Ayan. 2. 3. Ayan. And then, higpitan natin. Ayan. Huwag din sobrang higpit, yung tama lang kasi baka ma-lost thread. Tsaka yung ulo ng tornilyo baka masira, baka matapyas. Yan. Okay. Yan, nalagay na natin. Next natin na gagawin, iti-test natin itong motor na to kung gagana siya at kung mag-turn na siya. Okay? So, lagay lang natin dyan. Tapos itong mga to, itabi muna natin itong mga to. Baba muna natin. Gilid natin itong mga to. Ayan. Ngayon, gagamitin natin is yung ating ano natin dito, yung ginagamit natin na universal natin na tawag dito. Yung universal, ito yung ating universal na folding module. Ayan, folding module natin. Tapos yung ating customized folding switch. Ayan. And then ito yung manual ng natin, manual ng folding module natin. Yan, makikita natin dito kung saan natin i-connect yung wiring. Lagay natin dyan. And then, kailangan natin ng, ito yung ating extension wire para sa power source. At syempre, yung ating pangmalakasan na adapter na pang
testing natin. Ayan. Kompleto na ang ating gamit. Ngayon, ang sunod natin na gagawin, i-connect na natin ito. Itong mga wiring niya. Ayan. Tapos ito yung sa wiring natin sa module. Ang haba niya. So bali kapag bumili kayo nito, kayo na lang ang pwedeng mag-adjust nito. Kung masyadong mahaba yung mga wiring, pwede nyo putulan. Ngayon naman, meron naman na plug and play dyan. Nasa sa inyo din kung puputulan nyo pa yung wire or eksakto na sa inyo yung mga wiring niya. Okay. Ayan yung ating module. Ito yung wiring. Ang gawin ko kaya is, kasi sobrang haba, masyadong messy, paiksiin natin tong wire na to. Bali, para dito lang naman tayo kukuha eh. I-ano natin ito. I-secure para hindi masyadong makalat. Ayan, sinecure natin yung mga wiring para hindi makalat. Kasi ito lang naman yung kakailanganin natin, yung mga dulo nito. Tapos ito yung ating customized switch. Ayan. Especially para lang ito sa reminder lang, itong switch na to, hindi to siya pwede gamitin dun sa mga dating auto pulled na. Yung dating may mga tawag doon, may dating mga module na. Yung talagang may mga stock na nila is na side mirror is auto pulled na. Bali ito, magagamit mo lang ito sa universal lang na tawag dito, module, folding module. Kasi ito, 5 ang wire nito. Unlike dun sa mga stock, isang switch lang yon, opening lang yata, yung pang open lang siya. Yan. Kaya customized to siya. Yan. Ngayon, ito yung ating manual. Pagbabasihan natin yung manual natin ng module. Yan. Bali dito, ito yung mga kailangan nating ikabit. Itong yellow niya sa module, dito, yung kulay yellow na wire, ilalagay natin siya sa accessories sa sasakyan. At yung kulay gray naman, yung gray is gray and white para sa switch off and switch on ng side mirror. Dito natin yung i-connect sa switch natin. Dito, ang pagkukunika naman natin nun sa switch is yung kulay blue at saka kulay yellow. Yung kulay blue, opening ng side mirror. Yung kulay yellow, close ng side mirror. Ayan. Ang sunod is yung black, ground. So that means itong black nito ng module at black ng switch, pwede na natin pagsamahin yung kasi ground. And then yung kulay red naman is 12 volts sa power natin yon, power source. So itong kulay red ng module at saka yung kulay red ng switch, pwede na rin natin siya pagsamahin. Tsaka itong kulay green ng ng switch, pwede na rin natin to isama doon sa power source. Actually itong niya, itong dito sa pagtetest lang natin na to dito, ang pwede lang natin pagsamahin, pwede na natin pagsamahin lahat yung red and green ng switch, tapos yung yellow and red ng module. Yan, yung 4 na wire na yun, pwede na natin pagsamahin yun as a power source kasi itetest lang natin siya. Pero pagdating doon sa sasakyan, hindi na natin pwedeng isama yung 12 volts na para sa sasakyan. Itong 12 volts ng module. Bali ito, ang red na to ng module, i-connect natin to sa continuous power, sa constant power na 12 volts. Pero yung kulay yellow ng module na para sa accessories at itong green and red ng switch, pwede na natin itong pagsamahin. Itong tatlo na to, pwede na natin itong itap sa accessories. Okay? Sunod naman is yung kulay kulay green and blue ng module. Green and blue, ito yung itatap natin sa door actuator na sasakyan natin. Ayan, sa actuator to. So hindi natin ito magagamit ngayon sa pag-test. Bali ito, magagamit lang ito kapag kinabit na natin ito doon sa sasakyan. Kasi ang purpose nitong green and blue na to
is sa trigger to ng actuator. Para pag yung sasakyan natin, ginamitan natin ng remote control, yung stock na remote control natin or modified kahit na anong control, basta mag-trigger yung lock and unlock, ito yung magko-close and open ng ating side mirror. Sunod naman is yung orange and brown. So itong orange and brown naman ng ating module, ito yung i-connect natin dito sa folding motor, dito sa red and green. Ngayon dito sa red and green na to, hindi ko pa ma-determine kung alin yung close and open, basta ano siya, okay naman yata ito siya magkabaliktad, wala naman itong problema siguro, or just in case na pag kinabit nyo na parang baliktad siya, kapag in-open nyo sa switch tsaka in-unlock nyo yung sakyan nyo, is pa-close siya, pwede natin siguro siyang pagbaliktarin ito. Okay, pagbabaliktarin lang. Okay, ngayon i-test na natin yung ating motor kung gagana, at saka itong module, yung switch kung compatible siya lahat, kung mag-work siya. Okay, ngayon itong kulay red ng module, kulay yellow ng module, tapos red and green ng switch. Ayan, pwede na natin ito pagsamahin itong apat. Ayan. Ayan, pagsamahin na natin. Tapos yung ground ng switch at ground ng module, pagsamahin natin. Pagkatapos sa opening and closing natin, yung sa switch ang kulay blue, open. Tapos sa module ang open natin ay white. Yan, yung white ang open. Lagyan natin, pagdugtungin natin yung dalawa. Tapos sa switch, yung kulay yellow is close. Tapos ang close natin sa module is yung gray. Ayan, pagsamahin natin. Ayan. Tapos yung orange natin taka brown. Yung brown natin is open, yung orange is close. So i-assume na lang natin na itong red is close. Red is close, then ilagay natin siya sa orange. Ayan. And then yung brown is open, i-connect natin sa green. Ayan. Ayan, na-connect na natin. So okay na, ang natitira na lang is yung blue and green. Hindi natin ito magagamit kasi para sa actuator ito. Doon na ito sa sasakyan. Ayan. Yan, nakabit na natin. Ilagay natin itong ating motor dito sa pinakagitna para kita natin kung mag-work siya. Ipatumba na lang natin kasi pag umikot siya baka mag-swing ito, madali yung magdikit-dikit yung wire. Yan, itagilid na lang natin. Ayan, makikita naman siya. Make sure lang na hindi magdikit-dikit yung mga wiring natin. Yung kasi wala siyang balot, pwede naman natin sana siyang i-isolate. Gamitan natin ng electrical tape. Ayan. Bali ngayon, dito naman tayo sa ating adapter. Yung kulay red para dito sa mga power source natin. Pinagsama-sama na natin yung sa module at saka sa switch. Ayan. Ang sunod is yung kulay black sa ground. Ayan. Dito.
Ayan. Hindi naman siya magkadikit. Ayan, double check natin yung mga wire. Ayan, hindi sila magkakadikit. Ayan, close and open. Lagyan natin dun sa malayo-layo. Ayan. Close and open ang switch. Tapos sa motor. Okay? So, yan, isasaksak na natin. Focus tayo dito kung gagana na siya. And then, ito yung switch natin. Okay? Double check again. Okay, magkakaiwalay. Hindi sila magkakadikit. Ayan. Isaksak na natin. Ayan. Nag-on na siya. Yung switch niya nag-on. Ito, hindi pa siya gumagalaw. Ngayon, isuswitch na natin siya. Pindutin natin yung open. Try natin open. Yun. Kita nyo? Gumalaw na siya. And then, i-close natin. Yun. Gumana na siya. Open. Goods. Close. Yun. Successful yung ating paglagay. Working siya properly. Isubukan natin itong iangat. Tingnan natin kung mapapagalaw natin itong ano niya, pinaka-bracket niya. Yan. Dahan-dahan lang tayo kasi baka magdikit yung mga wire. Open. Subukan natin. Open. Yan. So, nag-turn siya. Close. Yan. Open. Again, close. Okay, goods. So, tanggalin natin saksak. Ayan, successful yung pag-convert natin ng side mirror ng Mitsubishi Mirage G4 hatchbacks and sedan. Ayan. Kahit na anong klase ng G4, yung hatchback or yung sedan, basta yung side mirror niya is kaparehas nito Ayan. Pwede nyo na siyang i-upgrade. So, i-convert nyo na. Pwede nyo na i-convert yung inyong side mirror from manual fold into auto fold. Ayan. Tanggalin na natin itong mga to. I-disconnect na muna natin. Bali ito. Ito lang i-disconnect natin. Itong sa motor lang. Ito lang i-disconnect natin kasi ang gagawin natin is ibabalik natin itong bracket niya doon sa pinaka side mirror mismo. Yung i-assemble na natin siya. And then, iti-test natin siya ulit. So, para hindi na tayo magkabit mamaya nitong mga to. Ayan, dinisconnect ko lang ito. Then, ito, itatabi lang natin. Para mamaya, hindi na tayo mag-connect. Na lang natin, iti-test na lang. So, itabi lang natin muna to. Ayan. So, ito na yung natin. Yeah. Ito na yung gagawin natin. I-assemble na natin itong mga to. Wala. Naputol yung yung isang lock dito. Hindi magandang klase yung mahina. Yan, yung cover. Ito yung niya. Ito yung pinaka-bracket niya. Yung mounting bracket sa sa sakyan. Tapos ito yung ating mga tornilyo ang pinagtatanggal. Tapos ito yung housing niya. Ito yung para sa mirror, pang tilt. Ito hindi na natin ito gagamitin yung bracket na manual. Yan. Pwede nyo na lang ito itabi, yung mga ganito nyo, stock nyo, pwede nyo itabi, pwede nyo ibenta. Ayan yung cover. Then, ito yung pinaka-mirror. Okay? Ngayon, assemble na natin siya. Then, ipa-final test natin siya ulit. Okay? Let's go. Let's do it. Assemble na muna natin. Pag-assemble lang naman ito, dito natin siya ilalagay. Ayan, ito yung pinaka-niya. Ayun, okay lang. Kahit na nakalagay na pala yan.
Ito lang, lagay lang natin to dito. Ito pala, pwede nyo na pala itong ipasok dito sa baba. Ayan. Sa butas niya, kasi ito diretso na to sa ito na yung wire na diretso dun sa driver side natin para sa connection niya sa ating module. Ayan. Lagyan natin dyan. Ayan. Tapos ilan yung tornilyo nito? Dalawa lang naman. Ayan. Dalawang tornilyo. So alin kaya iyon? Hindi ba tatlo? Kasi dalawa lang yung nakita ko dito na niya. Ito, isa, dalawa, sa baba isa. Meron mo dito sa likod. Parang wala man ako nakikitang ibang Kasi ilan ito? So baka mamaya nawawala yung ibang tornilyo. Double check lang natin. Saan ba itong mahaba na itong tatlo? Tika nga muna, i-review ko muna dito sa video kung alin ba yung para dito na tornilyo. Ayan mga ka-trippings, upon review sa ating video. Okay, so yung screw na para dito, itong dalawa, yung maiksi lang yun. Ito lang yung dalawang pare-pares bahaba nito, pare-pares lang. So ito dito, ayan, lagyan natin to. Ayan. Sunod nilalagay natin ito naman. So yung arrow nya is doon sa taas. Ayan, pataas yung arrow nya. Uy, nakalimutan natin itong ilagay. Ilalagay pala natin to dito sa loob, dito sa butas. Ayan. Suksok natin siya. Hindi makalusot. Tanggalin muna natin to. Hindi makalusot yung wire eh. Matama kasi doon sa mga kanto-kanto. Ayan. Ito yung wire. Natin siya ilusot. Ayan. So, natin siyang ibalik. Mamaya na nga natin ilagay. Unahin natin to. So ilahin lang natin to siya.
Tama siya. Yan. Tapos itong mga butas niya na tatlo, dapat magsakto rin siya dito. Ayan. So na ano natin, nakapa na, sakto na. Okay. Tapos sunod natin lalagay yung itong tornilyong mahaba. Tatlo yan siya. Ayan. Okay. Next, ito naman. Pag ginigpitan nyo, huwag din sobrang higpit kasi baka mabitak yung ano niya. Plastic lang yung pinag-screwan niya yung sakto lang. Yan. Okay na, nalagay na natin. Sunod yung side mirror na, pero ito lagay muna natin to. Ayan. Mas madali siyang i-convert itong Mitsubishi na to, yung sa Mirage, kasi hindi mo na kailangan ng bracket. Unlike sa Vios, kailangan mo talagang bumili ng bracket niya para sa housing ng motor. Unlike dito, naka-ready na yung ano niya, pinaka bracket niya. Ayan, kabit na. Next, kahit ipauli na natin siguro yung side mirror, ito lang muna ilagay natin. Ito yung para yung para dito. Yan yung lusutan ng mga wire. Yan dito. Ayan. Kailangan lang natin itama yung mga butas. Ayan. Tapos may kulang pa yata. Ayun, may kulang pa palang, hindi ako nailagay. Huwag natin muna, tanggalin. Ito lang. Ito pala dito. So itong flat dito. Tapos itong hindi flat dito. Ayan. Masyadong maigpit kasi baka masira yung tornilyohan. Puro plastic lang yan.
kabit na natin to. Ipagtapatin nyo lang yung butas. Ayan. 3. Kapitan na lang natin. Huwag masyadong maigpit. Okay. And sunod. Ito naman. Eto mga ka-trippings, okay sana to eh. Pwede natin ito dito ilagay para pag nag-connect, diretso na lang dito yung saksak. Bali, ganito lang yung kailangan natin. Dapat may ganito tayo, ganitong connection. Pero pag gumawa ko ng tawag dito, pag gumawa ko ng plug and play, ganito yung gagawin ko. Ilalagay ko na siya dito. May saksakan siya para dito. Maghanap lang tayo ng ganitong klase. Okay. Yan, nakabit na natin. Then wala na tayo dito kailangan ng i-screw. So ilagay na natin tong cover sa likod. Ayan. Ayan guys, nga pala, kung naka Mitsubishi kayo, Mirage, hatchback or sedan, i-check nyo na yung side mirror nyo kung manual pa. Basta pag binuksan nyo yung side mirror nyo, i-check nyo kung ganito yung itsura nya sa loob. Ganyan. Bali, picturean natin. Ayan. Basta ganito ang itsura ng loob ng nyo. Ganito ang itsura ng side mirror nyo, yung loob nya. Pwede nyo siya i-convert from manual fold into automatic. Okay? Kaya huwag kayo matatakot na mag-upgrade o mag-convert. Tutulungan ko kayo. Comment lang kayo dyan sa baba para matulungan ko kayo kung paano yung pag-convert. Lahat ng tanong nyo sasagutin natin basta regarding dito sa pag-convert nito. Okay? Tsaka yung yung link nya ng mga ginamit ko, nandyan yung link nya sa baba, product link, para madali yung mahanap at legit yung makuha nyo, para kung ano yung nilagay ko rito sa loob, ganun din yung makukuha nyo. Ayan. Okay. Yan, nakabit na natin. Okay na. Goods na goods. Ayan. Tsaka ang kagandahan nito, alam ko, kapag yung halimbawa nagkaroon ng problema to, hindi siya pwede pa rin natin to siya i-manual fold, hindi to siya masisira. Ayan. Ngayon na ilagay na natin dito. Ngayon ang gagawin natin is iti-test natin siya ulit kung magpo-fold siya. Okay? Let's go, gawin natin. Ayan, ito yung ating pan-test ulit. Ayan. Orange tsaka blue. Orange tsaka
brown. Ano na nga ulit yung kulay yung sa ano natin, yung sa opening. Ang pag-close natin is orange. Ito ang close, orange. So inassume natin kanina, ito ang close, red. Ayan. Close, red. And then assume natin ang open is itong green. Ayan. Connect natin. Ayan. Ito yung mga ano natin, connection sa switch, ground, and then yung ground natin tsaka positive. Yan. Okay. Ang sunod natin na gagawin ay isasaksak na natin siya. Ayan. Ngayon, hawakan natin to. Tingnan natin kung gagana na. So, ayan, naka-open siya. Ayan natin dito. Ayan. Tingnan yung side mirror. Naka-open. I-close natin. Bukang baliktad siya. Ayan. Open. Ayan. So, ibig sabihin yan is baliktad siya kasi pag pinindot natin yung open, nagko-close siya. Tapos pag pinindot natin yung close, nag-open siya. So, that means baliktad. Kaya ang gagawin lang natin, tanggalin natin saksakan. Pagbaliktarin lang natin yung wire ng ng close and open. So, ang mangyayari, itong kulay red, ilalagay natin sa brown, at yung green, ilalagay natin sa orange. Okay? Ganun lang yung gawin nyo kapag yung halimbawa baliktad siya sa switch. Or otherwise, ang pwede nyo rin pagbaliktarin, kung alin yung mas madaling access sa inyo, pwede nyo pagbaliktarin din yung sa switch. Yung puti, ilagay nyo sa yellow. Tapos itong gray, ilagay nyo sa blue, yung sa switch. Kahit alin doon na pagbaliktaran nyo. Ngayon itong babaliktarin ko yung sa side mirror na lang. Para parehas pa rin yung function niya dito sa module. So itong green, dinlagay natin sa open, ilagay natin sa close, sa orange. Ayan. Ayan. Tapos itong brown sa red. Ayan, open na siya. Magiging open. Ayan, na-connect na natin. Switch natin. Ayan. Ayan, double check para hindi magkadikit yung mga wire. Ayan. Saksak. Ayan, nag-close siya. Ngayon, i-open natin. Open. Yan. O, tama na siya. Close. Yan. Open side mirror. Close. Open. Yan. Tingnan natin sa switch. Yan yung close. Ito yung open. Okay. So, tanggalin natin sa saksakan. So, successful yung ating DIY converting manual fold into auto fold. Yung side mirror natin ay pang Mitsubishi Mirage G4 sedan or hatchback or kahit na anong side mirror ng Mitsubishi, basta tandaan lang na dapat kaparehas nito ang side mirror ninyo, katulad nito. Kasi ang pinakamahalaga yung motor. Dapat nag-fit siya doon
at compatible siya dun sa bracket niya. Okay? Ganun lang, madali na lang. Ngayon, ang paglagay naman ito natin sa pag-install naman dyan sa sasakyan, halos parehas lang din at parehas na parehas lang sa pag-install ng pang Toyota Vios. I-check nyo na lang yung video ko dyan kung paano yung pagkakabit. Basta ang meron kayong choice. Pagdating sa mga connection nito, pwede nyo i-direct or pwede kayong gumamit ng fuse holder adapter. So mas maganda gumamit kayo ng fuse adapter para just in case meron silang sariling fuse. Okay? Bali ang kakailanganin yung fuse holder is dalawa. Ipapakita ko sa inyo. Ganito, kakailanganin nyo ng dalawang ganito. Yung isa para sa accessories at yung isa para sa constant 12 volt. Okay? Yung video ko nandyan, mache-check nyo dyan. Andyan, ilalagay ko dyan yung ipipin ko yung link dyan sa comment section. Ilalagay ko dyan para madali nyo mahanap yung tutorial kung paano yung pagkabit nun. Halos parehas lang, pati yung saddle actuator, ganun lang din yung gagawin nyo. Madali lang din. Bali ito, yung natin, yung kinabit natin kanina, itong apat na to, ayan yung accessories. Ito lang palang ihiwalay natin. Ang ihiwalay lang pala natin dito is yung kulay red lang ng module. Ayan. Bali itong tatlo, accessories, power source ng accessories, tapos power source ng switch, tapos accessories ng module, magkasama na yan sila. Ayan, nakakonect siya ng ganyan dyan. Ayan, nakakonect siya ng ganyan. Ito yung ilalagay nyo doon sa accessories. Yung fuse na nakalagay doon sa accessories, fuse box nyo, huhugutin nyo yun. Pagkatapos dito nyo siya ilalagay. Ayan, babali magiging dalawa na to. Tapos ito yung ilalagay nyo na doon sa pinagtanggalan nyo ng fuse sa fuse box. Ito yung isasaksak nyo. Tapos yung isa naman, ito yung power source ng module. Solo lang siya, nag-iisa lang siya. Dito rin din siya sa fuse adapter. Ito ngayon, yung fuse na nakalagay doon sa 12 volt constant na fuse, tatanggalin nyo yon, ililipat nyo siya rito. Tapos ito naman yung ilalagay nyo doon sa pinagtanggalan. Yun, ganun lang kadali. So, basta kung halimbawa just in case na mag-convert kayo ng side mirror at medyo naguguluhan kayo at meron kayong mga katanungan, mag-message lang kayo dyan, mag-comment lang kayo dyan sa comment section, or pwede nyo ko i-direct message sa Facebook page ko. Parehas lang din yung pangalan niya, Dream Trippers lang din naman. Okay? Para pag nakita ko yung message nyo, i-entertain ko kayo doon, sasagutin natin yung mga katanungan nyo. Kung gusto nyo magpaturo, magpa-guide kung paano mag-convert nito, madali lang. Sasagutin ko, tutulungan ko kayo. Okay, basta ang yung kung bibili kayo ng mga kailangan nyo na gamit, especially yung switch, basta lahat, switch, motor, module, itong mga to, nandiyan naman sa comment section yung link ng store sa Lazada at meron din tayo sa Shopee. Okay? Kung saan nyo mas gusto prefer bumili, kung sa Shopee or sa Lazada. Okay? So, okay, yun lang yung video natin for today, yung tutorial natin. Abang-abang lang pa sa mga parating pa natin na video tutorial, installation ng mga car accessories. Okay? So, have a good day. Mga ka-trippings, always have a safe trip. Bye-bye!